Lumuwas ako ng Manila. Tumawag yung staff ko. Di daw sila makapagbukas ng tindahan kasi pag nagdo-doorbell, wala daw sumasagot. Wala naman talagang sasagot at day off yung tagasagot ko ng door. So, ang ginawa ko po, kinuha ko yung cellphone ko, pinisil ko yung door open, nakapasok yung staff ko. Ngayon, nakapagbukas ng tama sa oras pa rin yung tindahan kahit wala ako doon at malayo ako. Hindi ko kaya yan ng ordinary na door lock. So, pag-usapan po natin kung ano yung gamit ko. Ako si Daryl and welcome to Automated Pinas. Ngayon, pagkwentuhan naman natin yung mga smart locks namin dito sa property. Ano ng mga smart locks namin? Iba-iba yung presyo, iba-iba yung brand, iba-iba yung experience. Yung iba, binili ko dito sa Pilipinas. Yung iba naman, binili ko sa US. Nagpabili pa ako sa mama ko. Ngayon, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Yung good side and bad side na naranasan ko dito sa mga smart locks na ito. So, anim mga aming smart locks, pakita ko sa inyo isa-isa. Dito sa main gate, side door, Akara U300. Tapos sa bedroom, dalawang U300 din. Dalawang pinto kasi yung bedroom namin. Sa office naman, Lockly Secure Plus. May kwento ito. Mamaya kwento ko na sa inyo. May isa pa kaming lock. Tuya siya. May kwento rin yun. Tapos sa guest room, may Tuya base. Budget option. 1-2 lang isa. Bakit Akara U300 yung napili ko? So, unang requirement ko kasi is yung home assistant at saka yung smart lock. Gusto ko, nag-uusap sila. So, yun yung isa sa mga pinaka-importante kasi sa akin. So, based naman sa research ko, tsaka dun sa pag-YouTube ko, yung U300, nakita ko doon, napagana nila kay home assistant. Kaya yun yung pinili ko. And dito sa Pilipinas, alam ko nasa mga 16,000 yan sa mga online shops. Yung Luckily Secure Plus naman, hindi kasi siya available dito sa Pilipinas. Pero okay din siya kasi yung kailangan mo lang ng separate app para ma-open mo siya, ma-close mo siya. Medyo hassle nga lang kasi wala nga siya sa Home Assistant, so ibang app pa siya. Yung Tuya Smart Locks naman, local lang siya. Hindi mo siya magamit sa, wala siyang app or ganyan. And, pero yan yung mga budget options. Merong 5.5, merong 1.2. Yung Luckily, ito naman kwento niya. So, linagay ko muna siya dun sa main gate, sa side gate. So, maganda kasi siya talaga. So, na premium yung quality niya. Tapos may touchscreen. Tapos yung pin, nagpapalit-palit pa yon. So, umiikot yung mga numbers. So, mahirap siyang i-trace or tingnan kung tama, paano mo pinipisil. So, ang naging problema ko sa kanya is nakaharap kasi yung afternoon sun dun sa gate namin. So, yung ganun palang LCD, pag sobrang naiinitan, is hindi na gumagana. So, namamatay siya. Siguro, security function na rin ni Luckily yun na para hindi masira. So, hindi magamit yung pin. So, yung ibang mga taong pumapasok dito sa bahay na ang gamit ay yung pin, hindi makapasok ngayon sa bahay. Ang isang kwento ko noon, yung yaya ko, nakasama yung anak ko, umuwi. Hindi sila makapasok dahil yung pin, hindi nga sila makapag-pin. So, kailangan ko pang bumalik sa bahay para pagbuksan sila para makapasok yung anak ko. Pagkarating ko pa nga dun sa harap ng bahay, kita ko yung anak ko nakaupo. Tapos parang nakakaawa kasi nagtitiis sila dun sa init ng araw. Hindi sila makapasok dun sa bahay. Ginawan ko ng paraan, bumili ako nung parang sun shield nila, parang 1-2 pa nga yata yun, sobrang mahal. Hindi rin gumana. So, ang ginawa ko na lang, tinanggal ko uli, and then, linagay ko na lang sa office door namin. So, kung may gate kayo na nasa harap ng araw, huwag kayong bibili ng door lock na may touchscreen. So, yun lang yung nakikita kong disadvantage. Tapos, may isang smart lock din akong nabili. Yung Tuya base siya eh. Ang nakita ko naman problem nito, pag tinaas mo yung latch, kahit walang pin, hindi ka nag fingerprint, ganyan, bumubukas siya. So, anong kwenta nun lock? 'Di ba? Bakit ka bibili nun?
pricey pa siya. Nasa 5,000 yata rin. Inisip ko pa nga, mali yata lang yung kabit namin. So, kinalas ko. Tapos, kinabit uli namin. Ganun pa rin yung latch. Pag inangat mo, bumubukas pa rin. So, pinaltan ko na lang. And, nilagay ko sa isang loob ng bahay na yung hindi kailangan na secured na lugar. So, ngayon, may dalawang problem ako dito sa mga smart locks. So, ang una-una ko ngayon is yung battery. Kasi ang mga smart locks, lahat naka-battery yan. And, yun nga, parang every 6 months, every 4 months, 5 months, ganyan, nagpapalit ka ng battery. Sa ngayon, ang gumawa ko ng automation sa Home Assistant. So, once na nakikita niya, mababa na yung battery ng mga smart locks namin, nagte-text na siya sa akin na, oy, mababa na yung battery ng smart locks mo, palitan mo na. At yung isa pa, ngayon, yung matter over thread. So, yung thread kasi network yun, so signal siya. So, kung minsan, lalo na dun sa unahan na U300, is hindi umabot yung signal. Kung minsan nabubuksan mo, minsan hindi. So, trinatry ko ngayon, palakasin pa yung network namin, pero sa ngayon, much better, pero nangyayari pa rin, paminsan-minsan. Sa lahat naman ng frustrations na yon, so kahit nakaka-frustrate siya, meron din naman kaming mga satisfying moments. So, yung pinaka-satisfying moments ko is yung lumuwas nga ako, pumunta ako Manila. And then, nung kinabukasan, kalimutan ko yung helper ko na usually nagbubukas sa mga tao ko para makapagbukas ng tindahan. Day off din. So, nung nagdo-doorbell sila, walang sumasagot, syempre, naturally. So, tumawag sila sa akin. And then, ang ginawa ko naman, dahil pagtawag nila, hindi nga daw sila makapagbukas ng tindahan, kinuha ko yung cellphone ko, binuksan ko sa Home Assistant, pinisil ko na buksan yung pinto, and bumukas naman yung pinto, nakapasok na sila. So, nakapagbukas ako ng tindahan nang hindi sila na late, walang problema. So, tapos, nasa Manila ako noon. Nabuksan ko yung tindahan, nasa Manila ako. So, sobrang satisfying naman yung mga ganung moment para sa akin. At nakaka-fulfill naman na yung ginagawa ko, yung iniisip ko, is nangyayari. So, worth it ba ang smart lock? So, para sa akin, oo. Pero kailangan marami kang i-consider. So, unang-una, battery. Kung willing kang magpalit ng battery every now and then. So, pangalawa, check nyo rin yung security or yung klase ng smart lock na bibilhin ninyo. Like, katulad nung nangyari sa akin, binili ko, pricey, tapos tatas mo lang yung latch, nabubuksan kahit ano. So, hindi rin siya okay. Pangatlo, kung gusto mo talaga siyang ipasok kay Home Assistant, so lately parang nakikita ko, medyo marami na rin lumalabas na matter over thread na smart locks. So, recommended ko yung mga ganong smart locks. Moving forward naman, ngayon kasi yung mga smart lock, sinahanapan ko ng two-factor authentication. So, pwedeng yung fingerprint, tapos PIN, or may nakikita ako ngayon, fingerprint, tapos mukha, or mukha, tapos PIN. So, iniisip ko pa kung paano ko siya gagawin. At gusto ko rin, integrated pa rin siya kay Home Assistant. So, nahanap ko pa siya sa ngayon. Para ma-secure din, hindi mo na kailangan buksan yung camera mo para makita mo kung sino nga yung nasa harap ng pinto bago mo buksan. Ito yung honest na kwento ko sa mga smart locks namin. 6 na locks, iba-ibang brand, maraming natutunan. Sa susunod naman pong video, kukwento ko naman po sa inyo kung paano ko tinitingnan yung tindahan remotely. Kung may tanong po kayo, comment down below po kayo. Lalo na po yung mga may smart locks din. Gusto ko pong mapakinggan yung mga experiences ninyo dun sa mga smart locks ninyo. Huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe. Ako po si Daryl and ito ang Automated Pinas.